Patay na ang anak ko, at maging ang kanyang avatar ay hindi siya naprotektahan. Ang avatar ni Xuan ay nasa bingit ng pagbagsak. Ayoko nang bumalik sa Shoutian Sea of Consciousness. Patuloy na nagkakalat at muling nabubuo. Masyado itong madaling gumuho. Fair na, hamuli tayo ng isang tao. Lumipad si Shoutian sa ere habang lumingon si Xuan Fugu kay Xing sa tabi niya. Maliit na kapatid, gusto mo bang sumama at tingnan? Siyempre, sagot ni Xing nang walang pag-aalinlangan at mabilis na sumunod kay Xuan Fugu kasunod kay Shoutian. Matapos silang umalis, si Shuyu ay nakatayo pa rin doon, tapat na pawis ang patuloy na bumababa mula sa kanyang noo. Siya at ang mga gwardya ng pamilyang Snow sa likod niya ay lahat ay nakaluhod sa parehong postura sa plaza sa harap ng pasukan ng Lugan Commerce Association, hindi naglakas loob na gumalaw. Di nagtagal, dumating ang grupo sa Void. Tumingin si Shoutian sa unahan. Nararamdaman kong nasa loob ito ng World Fragment. Lolo, pasok. Pagmamadali niya, si Xing, na nakaturo sa unahan, ay kitang-kita na takot. Si Xuan Fugu, gayunpaman, ay mukhang kalmado at pinatong si Xing. Relax. Wala ito. Ikaw, sa huli, ay anak ng Demon Emperor. Huwag kang masyadong matakot. Tiningnan ni Shou Yu Wishang ang unahan ng matagal, hindi makabangon. Hindi ito tungkol sa pagiging duwag o hindi. Kahit ang tatay ko ay pumunta rito, hindi pa siya nakakita ng sinumang nagpunit ng world barrier gamit ang walang armas na kamay. Fair na, huwag nang mag-atubili. Isipin mo na lang na isang masayang paglalakbay, sabi ni Shugui na nangunguna. Dali-daling sumunod si Xuan Yuasing. Pagpasok pa lang nila, nagulat sila sa eksena sa harap nila. Anong ginagawa nila? Pinaningkitan ni Joying ang kanyang mga mata upang makita ang mga figure na nakagapos sa malayo, lumalaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ang young master ng pamilyang Xuan. Sino ang mag-aakala na matapos mawala ng higit 500 taon, nahuli siya rito? Lumingon si Xuan Fugu. Sino ang young master ng pamilyang Xuan? Xuan Tin, ang young master ng pamilyang Xuan. Nakarating siya sa rurok ng ika-22 antas sa edad na 30. 500 taon na ang nakalipas, siya ay nag-isa lang sa mapanganib na void upang makalusot sa ika-23 antas at pagkatapos ay nawala. Sa sandaling ito, biglang napansin ni Shoutian ang isang taong kahawig ni Xuan Fugu. Lolo, kamukha mo siya. Kapatid mo ba siya? Tiningnan ni Xuan Fugu. Ang aking ika-10 kapatid. Tumangala naman si Shoutian kay Xuan sa kalangitan. Matandang magnanakaw. Hindi ko inaasahang magtatago ka rito upang pigilan akong hanapin ka. Mabilis na lumingon si Xuan Fugu. Aking mahal na apo, bilis. Kapatid ko ito. Matutulungan mo ba akong iligtas siya? Ngunit napagtanto niya na nawala na si Shoutian. Sa sandaling ito, tumalon si Shoutian sa ere, kumikinang na pula ang kanyang kamay habang bumaba siya. Ikaw na tusong matandang aso, mamatay ka. Blood Prison Thunder Flash. Si Shoutian, na hindi pa nakikilala si Shoutian, ay nagsabi, ang binatang ito, nagkakagulo sa isang laban. Bigla, lumitaw ang isang panangga na harang, na pumipigil sa atake ni Shoutian. Sumabog ang aura ni Shan. Siya ay nasa ika-23 antas. Pagkatapos ay bumagsak ang isang higanteng bato kay Shoutian, na bamulong lang ng 8,10,000. At sa isang suntok ng espada, pinaghiwalay ang higanteng bato sa dalawa. Habang umuusok ang alikabok, ang espada ay nasa noo na ni Shoutian, sinisira ang kanyang damit sa malakas nitong pagtama. Ang kasamaan ay tiyak na matatalo, at ang katarungan ay laging magtatagumpay, sabi ni Shoutian. Samantala, inilabas ni Shou Yuing ang isang recording spiritual device upang kuhanan ang sandali. Naguguluhan na tanong ni Xuan Fugu, kapatid na Joe, anong ginagawa mo? Sumigaw si Xing kay Shoutian. Anak, na-record ko na ang lahat. Nakita ito ni Xuan Fugu at naramdaman niya ang inggit. Lagi mong pinapakita ang iyong hindi mapigil ang alindog, mahal na apo. Nang marinig ito, itinapon ni Shoutian si Xuan sa lupa at inapakan ang kanyang ulo upang pigilan siyang makatakas. Lolo Z, tingnan ko kung paano mo ito ni-record. Mukha ba akong partikular na gwapo? Huwag kang mag-alala. Ang pagre-record ng libu-libong mundo ang aking libangan. Ang aking kasanayan sa pagkuha ng litrato ay walang kapantay. Paniniguro ni Joying. Gwapo nga, napakagaling ng anggulong ito. Komento ni Shoutian.
Mas maganda pa kung may angkop na musika, suhestyon ni Zhou Ying. Nagdirekta si Xiao Tian habang nanunood ng recording, gusto kong magdagdag ng cool na sound effect dito mismo. Si Xuan Fugo, na nakatayo sa tabi, ay nagsabi, maliit na Xiao Tian, pupunta ako sa formation sandali. Nang marinig ito, casual na kinawayan ni Xiao Tian ang kanyang kamay. Oo, sige na, lolo. Si Xuan Fugo, hawak si Xuan Qia, ay nagsabi, sa aking alaala, namatay ang aking ika-10 kapatid sa proseso ng pagliligtas sa iyong anak. Ngayon, hindi lang siya buhay, kundi nakulong mo pa siya rito. Magaling. Puno ng pagsisisi si Xuan Chao na nagsabi, napakalapit. Kaunting panahon na lang at magtatagumpay na sana ang plano. Bigla, naramdaman ni Xuan Bi na nakaluhod sa lupa ang enerhiya ng porma sayon na nagbubuklod sa kanya na humihina. Mukhang malapit nang mawala ang porma sayon na nagkukubli sa akin. Ngunit nang tumungala siya, tuwang-tuwa siya. Sumigaw din si third brother Xuan Fugo, ika-10 kapatid. Biglang sumigaw si Xuan Bi kay Xuan Fugo, third brother, mag-ingat ka. Habang nagsasalita siya, isang nakatagong gwardya ng kaharian ang biglang sumugod mula sa likod ni Xuan Fugo. Si Xuan, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Xuan Fugo, ay nagsabi, mabuti na lang at mabilis ako, kung hindi, nahanap na nila ako pagkapasok pa lang. Ngunit kapag nahuli ko ang tila mahinang lalaking ito at ginamit siya bilang bihag, madali akong makakatakas. Gayunpaman, nang hilahin niya, hindi gumalaw si Xuan Fugo. Ibinuklad ni Xuan Fugo ang kanyang ulo at sinabi, nagsasaya ka, di ba? Nagulat si Wen. Ano ba yan? Ang proaktibo niya. Ngunit sa susunod na sandali, nagsimulang lumaki ang katawan ni Xuan Fugo, lumalaki ng lumalaki. Anong ginagawa mo? Mabilis na itinuro ni Xuan ang kanyang likod. Tingnan mo, nasa gulo ang kapatid mo. Pagkatapos ay tumalikod siya upang tumakas, ngunit hinawakan ni Xuan Fugo ang kanyang bukong-bukong. Saan ka pupunta, sa tingin mo? Sa kaunting puwersa mula kay Xuan Fugo, narinig ang tunog ng pagkabali ng mga buto. Sumigaw si Xuan sa sakit habang kinaladkad siya ni Xuan Fugo na parang isang kaawa-awang manika. Si Xuan ay hinagis-hagis ni Xuan Fugo at sa maikling panahon, ang dating medyo gwapong si Xuan ay naglawaan ng dugo at bagbog, mukhang ulo ng baboy. Si Xuan Chao, na nanunood sa gilid, ay bahagyang umiling. Anong tanga? Ibinuklad ni Xuan ang kanyang ulo, tiningnan si Xuan Chao sa tabi niya, na mukha ring ulo ng baboy, at sinabi, hindi ba't bagbog ka rin at naging ulo ng baboy? Anong mukha ang mayroon ka para manli sa akin dito? Sa pagtatapos pa lang niya ng kanyang sinasabi, pareho silang agad na napuno ng galit. Kung magagamit ko lang ang aking espiritual na enerhiya ngayon, pinatay na sana kita. Sa sandaling iyon, nabasag na ni Xuan Fugo ang mga tanikala kay Xuan Bi at sa iba pa. Pagkatapos ay direktang niyakap niya si Xuan Bi. Ika-10 kapatid. Hindi ka talaga patay. Ang galing. Medyo tulala pa rin si Xuan Bi. Third brother, paano ka biglang? Nagbalik si Shugui sa kanyang dating anyo. Nagpa-practice ako ng martial arts kamakailan. Bahagyang nagbago ang aking pangangatawan. Third brother, anong uri ng martial arts ang pinractice mo? Naging ganoon ka kalakas ng biglaan. Kinawayan ni Xuan Fugo ang kanyang kamay. Mahabang kwento yan. Kailangan kong magsimula sa aking mahal na apo na nagpatawag sa kanyang manugang na si Xiao Tian mula sa ibang mundo. Sa sandaling iyon, biglang narinig ang isang malutong na tunog ng pagbasag. Ang buong kulay dugong porma sayon ay patuloy na nanginginig. Tumingala si Xuan sa kalangitan at nakita na ang lalaking nakakulong sa porma sayon ay patuloy na naglalabas ng malakas na aura. Xuan Fugo, bilis! Protektahan mo ang iyong ika-10 kapatid sa likod niya. Pinunit ni Xuan ang kanyang mga tanikala. Higit 500 taon. Sa wakas ay nakalabas na ako. Ruan, nagkamali ba ako sa iyo sa anumang paraan? Ikaw ay isang ulila, inampon ka ng aking ama at itinuring kitang isang tunay na nakababatang kapatid, binigyan pa nga kita ng apelyidong Xuan. Bakit mo ako pinagtaksilan? Nang marinig ito, parang tinamaan ng kidlat si Xuan Fugo. Ang patriarch ng pamilyang Xuan. Si Xiao Tian ay orihinal na pinangalan ng Rot Ian at nagmula sa isang nagpapalimos na background. Si Ruan, na nakahiga sa lupa, ay kumaibot. Napakaganda mong magsalita. Hindi ba ako isang lingkod lang sa clan records ng pamilya mo?
Anong kapatid? Puro salita lang iyan sa harap ng mga tagalabas. Hindi ba? Ako isang asong pinalaki ng pamilyang Xuan mo. Tiningnan ni Xuan Qin si Roy. Kung ganoon, bakit ko binugbog hanggang sa halos mamatay ang mga nambuli at nang insulto sa iyo noon? Pinipilit silang umungal na parang mga aso. Natulala si Ruitan sandali. Oo, lahat ng walang pakialam na ginawa mo ay para sa akin. Paano ko nakalimutan iyan? Sa sandaling iyon, pinitik ni Xuan Qin ang kanyang kamay at isang kontrata ng papel na kumikinang sa ilaw ng espiritual na enerhiya ang nahulog sa harap ni Ruan. Si Rutin, na nakatingin sa lumulutang na papel, ay nanginginig. Imposible, hindi ito totoo. Niloloko mo ako. Dapat itong kasinungalingan. Sa Xuan Family Clan Records, ikaw ang aking sworn brother. Sasabihin ko sana ito sa iyo ngunit hindi inaasahan, nakipagtulungan ka sa mga tao mula sa Hidden Marshal upang hulihin ako, tanggalin ang aking bloodline, at subukang buksan ang iba't ibang mga hangganan na itinakda ng ating ninuno, ang Great Virtue Emperor, sa Meteor Flame Battlefield. Habang nagsasalita siya, inagaw ni Xuan Qin ang clan registration book mula sa kamay ni Roan, tanging upang makita ang malamig na ekspresyon ni Xuan. Pagkatapos ay pinunit ni Xuan ang registration book, ang kanyang boses ay malamig at kalmado. Nagsisisi ako, hindi mo karapat-dapat na maging kapatid ko. Umupo si Roan sa lupa sa pagkabigla. Imposible, nagsisinungaling ka sa akin. Sigurado akong sinasadya mong lokohin ako. Maniniwala ka man o hindi, bahala ka. Sa kabutihang palad, kung hindi sila dumating para iligtas ako sa oras, sa isang taon, ang mga arrangement ng Great Virtue Emperor ay mawawasak sa iyong mga kamay. Lumingon si Xuan Qin upang tingnan si Xiaotian ngunit nakita niya na nagre-record ang dalawa. Kumunat ang noo ni Xiaotian. Iyon lang ba? Dahil lang siya ay isang lingkod, ang lahat ng kaguluhan na ito. Wala bang ibang mas madilim na dahilan? Tulad nito, Roan, na naghahari sa loob ng maraming panahon, na nakakakita sa nakaraan at kasalukuyan, na gustong targetin ang isang inosenteng tao. Si Roan, na nakahiga sa lupa, ay narinig ang mga pagmamalaki ni Xiaotian at nawala ang kanyang pag-iisip. Sino ang nagta-target sa iyo? Hindi ko nga alam kung sino ka. Bakit kita ta-targetin? May sakit ka ba? Hinaplos ni Xiaotian ang kanyang baba. Hindi makatuwiran. Maaaring may mas malalim na puwersa sa likod ng mga eksena. Habang nagsasalita si Xiaotian, biglang lumaki ang kanyang mga mata. Maaari kayang ang tunay na nagpasimuno ay ang Xuan family clan mismo. Nang marinig ito, si Xuan Fugu na nasa malapit ay hindi na makaupo ng panatag. Imposible, ang Xuan family clan ay walang sama ng loob o hinanakit sa iyo. Bakit kanila ta-targetin? Tama ka, dahil hindi ito nauugnay sa akin, ngunit ang katotohanang sinaktan kanya ay totoo, sabi ni Xiaotian na lumalapit kay Roan. Ang saktan ng lolo ko ay parang sinaktan mo rin ako. Upang pagalingin ang aking nasugatang puso, kailangan mo akong bayaran ng buong pamilyang Xuan ng Ring Mountain Realm. Natulala si Roan sandali, kung hindi ko ibibigay sa iyo, pipilitin mo ba akong pumirma ng kontrata? Kalokohan. Noon, biglang nahati ang langit at bumaba ang mga batas ng langit at lupa, na nagbagong anyo sa isang gininto ang sail. Patuloy na dumadaloy ang mga salita mula sa katawan ni Roan at sa wakas ay nahulog sa ilalim ng gininto ang sail na lumulutang sa harap ni Xiaotian. Matapos ang isang sandali, tiningnan ni Xiaotian ang mga batas ng mundo sa kanyang kamay na may pag-iisip, at pagkatapos ay nakakagulat na ibinigay ang mga ito kay Xuan Fugu. Lolo, nakatali ako sa maraming world realm. Pamahalaan mo ito para sa akin. Nakita ito, ang mga batas ng mundo ay nagbagong anyo sa isang maliit na figura. Lumapit sa tabi ni Xiaotian upang tulungan siyang ituwid ang kanyang mga damit na mukhang sabik na magpasaya. Gayunpaman, kinaweyan ni Xiaotian ang kanyang kamay. Wala itong kinalaman sa iyo. Makakaalis ka na. Agad na nawala ang kapangyarihan ng mga batas ng mundo. Sige, naayos na ang usapin ng kabayaran. Ang pamilyang Xuan sa Ring Mountain Realm ay ganap ng atin. Natulala si Xuan Fugu. Ano ang nakita ko? Ang mga batas ng mundo ay hindi lang tumulong sa aking mahal na apo na makuha ang kontrata para sa Ring Mountain Realm, kundi nagbagong anyo rin sa isang maliit na figure upang pasayahin siya sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang itsura bago umalis. Nagsimulang bilangin ni Xiaotian ang mga kasalanan ni Roan.
Ikaw ay walang utang na loob sa young master ng pamilyang Xuan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.